Finally, everyone must live in harmony. Be sympathetic, love each other, have compassion, and be humble. Number 5, offer words of Christian love. Hindi, brother Christian. Ephesians 4:32, be kind to each other, sympathetic, forgiving each other as God has forgiven you through Christ. Amen. And who can be as perfect as God? No one can be perfect as God. No one can be perfect as God. But Jesus does not call us to an exercise in futility. The word perfect implies completion or maturity, something more than sinless perfection. To live in a perfect way, God's love must flow through our lives to others, even to our enemies. So, brothers, are you now ready to love your enemies? Amen. Let's do it! Amen. Love you, bro. Amen. Amen. Dapat may check sa dulo. Pag Nike. Si Black Let's Bear. do it. Sapatos. Nakakatulog na naman. Nakakalimutan ko lagi yung goal ko. Masyado akong na-amaze din sa let's do it, tas umikot. Naalala ko Lang si... ang check. Ayan po, I'm sure may konting time pa tayo for input, for comments, or questions. So, sino pong gustong magdagdag? Ako po. Amen. Christian love daw eh. Kasi nabanggit yung pangalan ko eh. Amen, glory to God. Supportin ko talaga ang Panginoon sa napakaganda yung mensahe ni Brother Ernest. Talagang nakaka-amaze yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Talagang kung iisipin natin, napakahirap po talaga magmahal ng kaaway. Sabi nga ni Brother Ernest, kung mag-depend tayo sa sarili nating kakayanan, na mahalin natin kaaway natin, hindi talaga natin mamahalin eh. Kasi nga, natural sa tao ang i-hate ang kaaway. Siyempre, kaaway ko yun eh. Diba? Pero kung mag-depend nga tayo sa pagmamahal ng Diyos, diba? Sabi nga natin, as Christians, we should be Christ-like. So dapat tuwing nag-pray tayo, lagi natin hinihiling na alisin yung spirit of hatred sa puso natin. At si Lord na, ang pagmamahal ng Panginoon, ang tumira sa puso natin. So in that way, unti-unti talaga makikita natin yung pagkagalit natin sa kaaway natin mawawala. Magugulat ka na lang. Siyempre, meron kasing time sa mga opisina rin, yung isang kita mo pa lang sa tao, mainit na yung dugo mo eh. Nangyayari sa akin, mga nangyayari, tingin ko pa lang, kumukulo na yung dugo. Parang hindi ko kasundo talaga, pero nangyari one time, yung taong yun, naging best friend ko pa. So talagang, ang paraan ng Panginoon is hindi talaga, hindi natin kayang arukin. Sabi nga nila, kahit masyadong malalim, hugutin natin, hindi natin kayang arukin ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Ernest sa simula, di ba, sa Sermon on the Mount, sabi ni Lord doon, di ba, blessed are the peacekeepers kasi they will be called children of God. Amen. Sino ba yung mga peacekeepers? Amen. Sila yung pag may gera, sila yung nag-spread ng God's shalom. Di ba, lagi natin sinasabi, shalom bro, di ba? Laging expression na natin, pero yung pala lagi natin sinasabi, peace bro, laging pagmamahal, laging peace. So talagang napakabuti ng Panginoon, pero kung titingnan natin kay Lord, di ba? Hindi nakadepende sa attitude natin ang pagmamahal niya sa atin. Kahit hindi niya, sabi nga ni Brother Ernest, kahit hindi nakadepende kung mahal natin siya o hindi, basta mahal niya tayo. Diba? We can only love because He first loved us. Diba? Una niya tayo mahal, hindi niya tinignan na, mahal mo ba ako? Pamahalin kita, pag mahal mo ako. Hindi ganun. Mahal mo ako, hindi. Mahal kita. Yun si Lord. Yun dapat kaya kung we are walking to be Christ-like, yun ang dapat natin ipinag-pray kay Lord na yun ibigay sa ating pagmamahal. Yung ganong klaseng pagmamahal na transcends all boundaries talaga, kahit kaaway kita, kahit galit kita. Sabi ng Brother Ernest, dapat intindihin mo rin yung taong yun. Kasi sabi nga, di mo alam kung saan siya nanggagaling. Baka mamaya, yun nga, siniraan ka lang, di mo alam. Kaya siya nanggagalit sa'yo. So dapat nga intindihin natin, pag-pray natin, na pag pinakita mo kasi isang taong yun ng kabutihan, in time lalambot din siya, mag-open up na siya sa'yo, hanggang magiging kaibigan na rin kayo, magiging best friend pa kayo, hindi lang kaibigan, kasi nag-open up na kayo sa isa, di ba? So talagang dapat pakibabawi natin yung pagmamahal ng Panginoon. Tsaka sabi nga, di ba, paano ba magiging posible ang peace, di ba? Peace only becomes possible when we love our enemy. Di ba?
Pag mahal mong kaaway mo, peace na talaga yun, wala ka ng kaaway. Kaya love talaga ang mangingibabaw sa atin. Yun lang talaga dapat ang ipag-pray natin sa Panginoon na bigyan pa tayo ng more loving heart na hindi lang nagtatansin sa mga kaibigan natin, sa family natin, kundi lalagpas pa siya. Pati sa mga hindi natin masyadong kabatian. Sabi nga, 'di ba, anong sabi niya nung pinako siya sa krus, 'di ba? Sabi niya, Lord, forgive them for they do not know kung anong ginagawa nila, 'di ba? So talagang kahit yung nagpa-persecute sa kanya, is minamahal pa rin niya. So dapat yun din po ang sundin natin, yung kung paano magmahal ng Panginoon, ipag-pray natin na ibigay din po niya sa atin yung pagmamahal. Kasi kung sa atin lang talaga, kahit isipin mo magdamag yan, hindi mo magagawa. Diba? So yun lang po, hingin lang po natin pagmamahal ng Panginoon sa kanya po ang kaparihan. Amen. Meron pa po ba? There's so much about that. Amen. Kasi, alam mo, talagang tugbang-tugma sa mga nangyayari sa akin. At ako sabi ko, Sa Rowan. ang nakita ko lang, no, na once may ganun ka ng feeling na parang, Lord, di ko alam kung, ayoko siyang, actually dito lang ako nakapagtrabaho na parang ganun ang feeling mo, na parang may hindi maganda or hindi maayos. Pero nang pinakita sa akin ni Lord, you have to pray for them. Every time you feel that, ibig sabihin, pinapakita ni Lord na you have to pray for them. Pray for them, pray for them. Kaya every time na gano'n, sabi ko, Lord, parang reminder na prayan mo sila. At the same time, pag pinagpe-prayan na sila, change ni Lord ang heart mo kasi, alam mo yun, parang Lord, imbes you feel that, you feel compassion. Oo, na parang Lord, no? Parang, and this is the way na pinapakita ng Panginoon sa atin na they really needed God. Kaya sabi ko, Lord, kung ano gumawa ng paraan, pero actually lang si Lord ang gumawa ng paraan kasi may situation ngayon. Pero may situation ngayon, pero ang pinapakita sa akin ni Lord na minahal niya tayo despite na kung anong mali ng tao, minahal niya pa rin tayo. So, how do we look at those people na nagkasala? Paano natin titignan sila yung mga nagkasala na ganito ang ginawa nila or ano? Mas pinano sa akin ng Panginoon na ikaw nga napatawad ko. Ano pa ikaw, wala ka. Kumbaga, hindi ka rin mag-judge sa kanila. Kasi ako mismo, pinatawad ko rin sila. Parang, no? Parang, ang pagpatawad, hindi ko siya ma-explain ma-ayos. Pero pagpatawad ng Diyos, iba eh. Na when you look at others, hindi mo na sila look according sa ginawa nila kasalanan. Parang, you look at them with compassion. At saka yung sin na nagawa nila is, kumbaga, because sa blood ni Jesus, yun na naging way na para makalapit tayo uli sa Kanya. So, ayun, parang reminder uli na, o nga, so ako mismo, hindi ko titignan yung tao according sa ginawa niyang kasalanan, but titignan ko siya na with compassion na bakit niya nagawa yun. Pero, hindi mo siya i-judge kung magkakasala siya. Kasi usually, anong tend natin na gawin, kung nagkasala yung isang tao, kasi ganito ginawa niya. Ewan ko ba, bakit niya ginawa yun, blah, blah. Pero yung parang ibang naman ngayon na pinakita ni Lord na when you heard a person na may ginawa siyang mali, ayun nga, hindi mo titignan yung kasalanan niya, but instead, you pray for him na, Lord, ikaw mag-grant sa'yo, ipakita mo sa kanya bakit or paano. Sa malalim siya. Amen. Hindi ko yung itong mga ko ngayon, kaya sabi ko, ito nga next time share ko sa inyo. Amen. Sa katapusan. Next week daw siya. Hindi, katapusan. Narinig ko eh. Katapusan. Katapusan. Pero even po, Amen. Next week ba din? Ako din konti. Men. Maalala kasi pero kwento siya sa Bible. Yung yung isang lalaki, i-remind niyo lang kung naalala niyo yung kwento. Meron siyang malaking utang sa amo niya. Tapos, hindi siya makabayad. Ang ginawa ng master niya, slave yata siya or may utang. Kinansela yung debt niya, lahat ng utang niya. Tapos nung nakalabas na siya dun sa
nakalabas na siya, tapos nakasalubong niya yung isang utang sa kanya. Sabi, uy, mabait ka sa utang mo ba? Imagine ko lang sa normal na tao. Pare, ikaw may syempre, chain ng utang, di ba? Ay, meron ka nga. Chain ng utang. Kasi, di ba, usually, di ba? Yung isa mas malaki utang na tinatawad yung isa. Pinapautang mo din yung pera mo. So, parang ano nangyari, kinancel na nga yung debt niya doon, so free na siya. Pero nung nakita niya yung yung kapatid niya na may utang sa kanya, and alam niya walang kapasite magbayad, sinisqueeze niya magbayad. Parang ang isip ko nung kasi gusto niya magkatubo, kasi hindi na siya magbabayad, hindi tubo, parang gusto niya pang kumita kasi hindi na siya pinagbayad, kasi sinila niya yung may utang sa kanya. Parang gano'n. So, sabi nga di ba yung pagmamahal ng tao is based on merit. Baga, naging tayo ng kapalit. So, ko lang, naisip ko lang sa atin, sige sabihin natin sa mga hindi pa natin, sabihin natin hindi pa believers, hindi pa natin kasama kay Lord. Parang medyo nandun yung compassion talaga natin pag nagkasala sila. Kasi aware tayo alam natin na wala pa silang di ba? Wala pa silang Jesus Christ, hindi ganun ka-open yung mind nila. Baga kung nagkasala sila, talaga masasabi mong, Lord, forgive them for they do not know what they do. Pero tayo mo, pag sa ating mga magkakapatid, yung mga maliliit na bagay, yung may masabi, may magawa, merong hindi magawa, ano ba naman yan? Akala ko pa naman ganyan. Kasi alam natin, kapatid na natin. So yun, minsan nakakalimot tayo na yung love na yun, hindi natin siya pwedeng lagyan ng hindi natin siya pwedeng lagyan. Kasi gano'n na nangyari sa ating mga Christian Di ba kaya nga tayo ginajudge ng iba Kasi iba na yung tingin sa atin pag Christian na tayo Parang perfect na tayo, parang kala ko ba Christian na yan, ganito, ganyan, di ba? Ganun na siya. Tapos ang nagiging tendency, tayong mga Christian mismo, nagiging ganun na din tayo sa mga kapatid natin na ganun na, yung siniset na natin yung standard. Although, hindi ko sinasabi na dapat wala talagang standard kasi parang sinasabi mo ng standard, hindi naman yung measurement ng judgment Pero kasi ikaw mismo alam mo, dahil siya, kapatid mo na siya in Christ, na pareho kayong lumalago. At saka doon yung concern mo na kung sa part na to, hindi pa siya ganun ka-mature, at least nandun ka to guide, diba? Or to help, or to somehow share yung love ni Lord. So sa atin, sana ganun din. Pag nagmahal tayo, hindi yung parang iba yung set ng standards natin. Kasi sabi nga nila, kung ano yung ine-expect mo dun sa talagang kasama mo na kay Lord, pag nasaktan ka niya or nag-fail siya, mas masakit. Compared dun sa talagang alam mong wala pa kay Lord. Kasi may inaasahan ka ng iba sa kanya. So yun, parang dito, nire-remind lang tayo na whether kasama mo na siya in the family of Christ or whether wala pa siya, same love. Kasi si Lord nung nagmahal naman siya, pare-pareho pa tayo lahat ng makasalanan And up until now, di ba nga dun sa ship, yung lost, yun ang hinanap niya kasi nung nandun sa So, mas Ako, Sister Mami. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Brother Ernest. Napaganda ng message. At muli ay isang reminder sa atin. Naisip ko lang yung di ba pag may nagtatanong sa atin, ano ba yung pagkakaiba ng isang Kristiyano at isang non-believers? Di ba? Kasi di ba yung mga non-believers, kaya rin naman nilang gawin, yung binabati nila yung mga taong gusto nila. Di ba? Yung gano'n po. At minamahal nila yung mga taong gusto lang nilang mahalin. Tapos, pero sa atin, bilang isang Kristiyano, minamahal natin yung mga taong hindi tayo minamahal. Dapat ganun po talaga tayo. Tapos, binabati natin yung mga taong hindi binabati tayo. So, di ba minsan parang ang mahirap, pero kung aaninin mo talaga na ipapamuhay mo, hindi lang isang Kristiyano, kaya mo siyang gawin. Kumbaga, si Lord ang magbibigay sa'yo. Tapos, sabi pa nga, diba, lahat ng mga mabubuting bagay ay galing sa Panginoon. Sabi nga, diba, sa James chapter 3, verse 14. Ngunit kung ang maghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin,
Huwag niyo iyang ipagmalaki at huwag niyo pabulaan ng katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan. Kumbaga yung mga hindi magagandang mga bagay ay hindi po galing sa Panginoon. At sabi, tsaka isa pa yun nga po, yung glory ng Lord ay makita sa ating sa ating pagkatao. So, dapat ipamuhay natin yung pagkakaiba ng isang Kristiyano at saka yung mga non-believers para makahiwalay din tayo na makita sa atin na na Kristiyano po tayo kahit na kahit na away tayo, kahit na tayo. Andun pa rin yung pagiging soap, andun pa rin yung pagiging mahinahon natin. Hindi yung kapag natabi ka lang ng konti, nagkaano ka na, nagmumuramentado ka na, kumbaga, asa na yung pagiging isang Kristiyano mo. So, dapat may pakita natin yung pagiging isang Kristiyano, lalo na yung sa mga sitwasyon na mahirap. Doon natin mas lalong may papakita yung pagiging Kristiyano. Yes. Meron pa po ba? Oo, sis. Amen. God is good. All the time. And all the time. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka din. YouTube, same to you. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. I believe God is the God of order. Meron po kasi ako sinusulat dito, hindi ko matapos-tapos. Palagi ko matatapos ko na. Involved sa love. Basahin ko na lang po. Pero bago po ang lahat yan, purihin ng Panginoon sa buhay ni Brother Ernest. Kami natutunan ako, love everyone. Amen. Amen. Bukas, susulat ko yan. Amen. Sa t-shirt yan, sa t-shirt yan. Amen. May sinusulat ako. Ang title nito, Pagmamahal. Babasahin ko na lang. Ito na rin po siguro yung, sabi ko, Lord, ano ba yung input ko? Ito na yung input ko. Basahin ko na lang po. Mahal kita, mahal mo siya. Mahal niya ay iba. Sounds familiar? Sa pinanganak ng dekada 70, pamilyar po sa atin to dahil isa po itong kanta na pinasikat ni Sharon Cuneta. Madalas may katotohanan lalo na sa mga kabataan na nagsisimula pa lang makaranas ng paghanga or crush sa salitang Ingles. Minsan it is mistakenly identified as love pero sabi nga crush lang pala. When teenager felt crush or infatuation, kadalasan sa mas matanda sa kanya, kaya ayun, lagi yung crush nila may love ding iba. At ang mas masakit, may love din palang iba. Napakasakit, Kuya Eddie, pero madalas nangyayari po ito at minsan hindi lang sa kabataan kundi sa mga mature na din. We often love persons that we are not supposed to love dahil may mahal siyang iba or may nagmamahal na sa ating iba or simply we are not supposed to fall in love sa iba kasi di naman pwede. Bakit? Kasi married na po tayo. Loving is a mystery to some. Akalain mo na may in love ka sa hindi dapat, minsan sa mas mababa sa estado mo, di naman din kagandahan or kagwapuhan. Minsan naman, we felt love to the most unusual circumstances. Yun bang May-December affair? Yung sobrang laki ng age difference, nababansagan tuloy, cradle snatcher. Hi, love is blind and lovers cannot see talaga. Spiritually speaking, paano nga ba magmahal? Ito na po yung, are you loving with your eyes din ba? Yun lang bang good looking? Mabango, may kaya, or may sinasabi ba ang minamahal mo? Yun bang kayang magbalik or magsukli ng pagmamahal mo? Paano naman yung mga taong mas mababa sa atin? Are we extending our love to them? How are we treating persons lower than ourselves? Pareho din kaya ng treatment natin, kagaya din ba ng treatment natin sa mas mataas sa atin? Or we neglect them? Or maybe we give them also pero di kagaya ng binibigay natin sa mas mataas sa atin? How are we loving people? Equally ba? Or may favoritism? John 3:16 says, God loves us all and it means He died for us all. Hindi sa may kaya lang, hindi sa mabango lang, hindi sa may sinasabi lang. Christ died for us all. I guess we should follow our Lord's example in loving. Sabi nga sa 1 John 4:7 and 8, we should love one another. And it's also the second commandment. Love your neighbor as you love yourself. At hindi dun lang sa kayang magsukli ng pagmamahal natin. At kahit di pa nila deserve magmahal sa atin, remember, we too are not deserving of God's love. But He chose to love us, yet we are sinners. At sino po tayo para mamili ng mamamahalin? Love is a gift that we receive and we too shall give. Hindi pa po ito tapos. Matatapos pa lang po. Natutuwa po ako sa Panginoon kasi in-line tong pinasusulat niya sa akin dun sa mensahe niya ngayon. So, it's all about loving. Sa kanya po lahat ng kaparehan. Isa pa po. Ay, sige po. Dalawa pa po. Praise God. Ano yung nauna eh.
Naunang nauli. Pero yung pong Panginoon na tunay nga sa buhay ni Brother Ernest, napakagandang mensahe na binigay ngayon. Bagamat love, ang daming love na pinag-uusapan pero kakaiba to. At yun nga, meron siyang pang t-shirt ni Brother Wendell. Amen. Tunay nga po na napakahirap na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon yung love your enemy. Lalo na kung sabi nga minsan binibiro ni pastor sa atin na lalo na hindi ka ibig-ibig, di ba? Ang hirap mahalin. Pero puro pong Panginoon na bagamat yung sequence ng pag-ibig na binigay ng Panginoon sa atin nung remind niya tayo dun sa